Mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po yung lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong isang representative po ng party list mga katambay na si Representative Antonio Tino. Mga tambay, ito po is Makabayan Black po ito mga tambay. Pero nagtatanong po siya. Nagtatanong po siya at kino-question niya po na dapat daw po magpaliwanag din ang Pangulo sa kanyang confidential fund mga tambay. Ang tanong, kailangan po bang magpaliwanag lang o kailangan po imbestigahan din kamukha po ng ginagawa nilang investigasyon sa Vice President? Hindi po kailangan ng paliwanag. Ang kailangan po investigasyon. Hindi po ba? Kasi pagka po paliwanag, ibig sabihin, pagpapapogi lang po ito. Hindi po ba? Pakinggan po muna natin ang balita at komentuhan po natin. Ito po mga kabayan. Umpisahan na po natin. Iginiit ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na kailangan ding maipaliwanag ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggamit nito ng confidential funds. Anya, kung sinisilip ang questionableng paggastos ng opisina ni Vice President Sara Duterte ng nasa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds noong 2022 hanggang 2023, lalo na si PBBM na may bilyong pisong halaga ng confidential and intelligence funds o CIFs. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, nasa 4.5 billion pesos ang halaga ng CIFs ng tanggap ni PBBM para sa 2026. Inaasahang sa Setyembre naman may sasalang sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations ang panukalang pondo ng Office of the President para sa susunod na taon. Hamon po natin sa Office of the President na kung pinapagpaliwanag natin ang Vice President sa paggamit niya ng confidential fund, lalong kailangan ng Pangulong magpaliwanag dahil di hamak na mas malaki ang confidential and intelligence fund ng Office of the President. Hindi nyo po pinagpapaliwanag ang Vice President. Iniimbestigahan nyo po. Dahil ang Vice President ay nagpaliwanag na po at mismo ang COA na ang nagsaysay. Ang COA na po sumagot sa confidential intel fund ng Vice President. Pero dito po, ano po ginawa nyo sa Vice President ng Kongreso? Hindi po ba inimbestigahan ninyo? Inimbestigahan po ng 19 Congress, di po ba, ang confidential intel fund ng Vice President. Bakit po ngayon kailangan po yung magpaliwanag lang? Hindi po ba dapat kung ano ang ginawa nyo sa Vice President, kung paano nyo po inimbestigahan daw kuno ang confidential intel fund ng Vice President? At kung ano-ano pa ang inyo pong ipinaglalagay na mga alias dito sa confidential intel fund ng Vice President. Bakit? Bakit hindi po bumuo ng committee ang Kongreso? At iyan po ay hindi po para lang sa 2026. Marami na pong confidential intel fund ng Pangulo. Di po ba pagpasok ng 2023, 2024, at 2025, at meron din po siyang confidential intel fund ng 2022, yung pag-upo niya. Nasaan po ang maimbestigasyon yan? Bakit kailangan po ipaliwanag lang? Hindi po ba dapat seryosohin? Dahil napakaraming pera pong hinahawakan ang Pangulo, lalong-lalo po sa intelligent intel fund. Ikumpara mo sa Vice President. Pero nakatutok lang po at talagang tinutukan ng husto para ma-impeach pa ang Vice President. Kaya lang hindi po kinatigan dahil hindi po tama ang proseso na ginawa nila. Dahil nga po doon sa pamumulitika. Pero dito mga kababayan, nagugulat naman tayo sa isang teacher dito po sa party list po ng ACT teacher na sa pangunguna po ni Representative Antonio Tino. Mga kababayan, nagpapapogi lang po ba ang ACT teacher party list? Nagpapapogi lang po ba? Para lang po masabi na sila po ay kumu-question
At kinu-question din lang ang confidential fund ng Vice ng Pangulo. At kailangan lang sabihin na ipaliwanag. Napakadali po ipaliwanag ng Pangulo yan. Lalo-lalo na kung ang magpapaliwanag pa yung sinasabing garbage in, garbage out ng Vice President. Hindi po ba? Mas maniniwala ang taong bayan kung gagawin yung investigasyon. Kalkalin nyo ng kalkalin. Di po ba? At hanapan nyo ng resibo. Di po ba? Katulad ng ginagawa nyo sa Vice President. Hindi po ba? At hanapan ng proof kung saan ginagamit ang kasinte-sintemuhan ng 4.5 billion sa Intel at confidential fund ng Pangulo. Napakaraming pera yan. Di po ba? Hindi po puro pagpapapogi lamang. Hindi po ba? Yan. Kung talaga po itong makabayang black na ito ay hindi po nababayaran at hindi namumulitika, talagang habol po ay pera ng bayan. Ayan, hinahamon po kayo ng taong bayan at hinahamon kayo ni Kamanong. Seryosohin nyo yan. Kalkalin nyo ng kalkalin. Araw-arawin nyo yan. Di po ba? At yan ay bumuo kayo ng komite. Kamukha ng ginagawa nyo kung anong klaseng komite para tugising ang confidential fund ng Vice President, di ba? Napakarami nyo pa. Meron pa kayong Quadcom. Meron pa Twadcom. Di po ba? Ngayon nyo gawin yan. Dahil ngayon, sa ating bansa, di ba, ay lumalabas na po lahat ang anomalya nila. Naglalabasan na po ang anomalya eh. Di po ba? Lalong-lalo sa paggawa ng budgeting at nung 2025 national budget, ayan, lumalabas na po ang mga anomalya, ang mga sikreto, mga dagdag bawas. Hindi po ba? Lumalaki, nababawasan, at nagkakaroon ng priority. Nadadagdagan ng ubod ng laki. Hindi po ba? Ngayon, kung sinasabi po itong mga makakaliwa na ito, itong makakaliwa, hahangaan natin itong makakaliwa na ito. Pag pinangunahan nila, imbestigahan ito at hanapan ng mga resibo ang confidential intel fund ni BBM. Mas maniniwala ang taong bayan. Umpisahan nyo na. At sinisiguro po ng taong bayan, yan po ang sigurado 100% na baka ma-impeach dahil hindi po ito tutugon, lalong-lalo na kung paano po ginawa nila sa Vice President. Kaya lang ang Vice President mas matalino at walang itinatago. Hindi po ba? Ang Pangulo kaya, mga kabayan, gaano kaya kalaki ang dodoktorin nito? At gaano kaya karaming pangalan, mga tambay, ang gagamitin ito? Dahil ilang taon pong humawak ito na hindi bababa sa 4.5 billion, mga kabayan. Itong intelligent at intel fund ng Pangulo, mga kababayan, itong confidential fund niya. Ibang klase ito. Ilang bilyon na po ito. Di po ba? At kailangan po talaga masilip ito. Tingnan po natin. At abangan po natin yan. Kung hanggang saan po. Kung hanggang saan ang tapang ng mga hindi nababayaran at hindi nasusuhulan ng mga makabayang black. Grupo po ito ng makabayang black. At ito po ay nasa kaliwang grupo ito, mano. At ito po ay mga galit na galit po nung araw ito sa pamilya Marcos. Pero ngayon, malalaman po natin kung talaga po sila ay para sa bayan o para lang po, nagpapalaki lang po kung magkano po ang idadagdag yata. Dahil naliliitan na yata sa sinasabi po umano na bayad sa kanila. Nagpapalaki lang po yata ng bayad. Hindi kaya? Dahil po umiingay na naman sila. Hindi kaya ibig sabihin ito ay nagpapadagdag lang para tumahimik? Mga kabayan. At sana rin po buksan din po ito ng Senado. Dahil pagdating po sa Kamara, mahirap po itong makalusot para imbestigahan po ito. Dahil alam naman po natin
na 100% ay hindi po ito kakatigan ng pinsan na tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Sana po maisipan din po ng Senado, lalong-lalo po sa pangunguna po ng Blue Ribbon Committee. Sana po kalkalin din po ang confidential intel fund ng Pangulo. Dahil ginagawa po nila yan sa Vice President, kinalkal po nila yan, inumpisahan po nila ng 2022 yan. At sana rin po ikalkalin din po ng Senado, lalo-lalo po sa pangungunang Blue Ribbon Committee, ang confidential intel fund ng Pangulo para po makita ng taong bayan kung sino po talaga ang may tinatago at kung sino talaga ang mga tunay na mga magnanakaw sa ating bansa. Ang nagpakademonyo na dahil sa pera, naging sugapa na, gahaman, di po ba? Na kaya nga po sinasabing nagpakademonyo na dahil sa pera. Sila umano. Ganyan po katindi. At aabangan po natin yan. Pero dito po sa parang nagmamalaki pa na si Representative Antonio Tino. Dahil nga po yung confidential intel fund ng Vice President ay inuungkat nila at inimpeach pa nila. Inimpeach nila. Di ba? Sila, yung mga grupo rin nila nag-file na impeachment. Di po ba? Ngayon, tingnan po natin ang mga kagaguhan at kalokohan nito. Umano. Tingnan din po natin kung magpapile din po sila ng impeachment sa presidente. Dahil napakalaki po ng intel at confidential pa nito. Tingnan po natin itong mga bugok na ito, umano. Kung ano po gagawin ito. Ito po ba yung sinasabi nga po natin, ulitin ko, nagpapataas lang kaya ng suhol, umano? Dahil naliliitan na sa suhol. Kaya nag-iingay na naman muli. Para po sabihin na sila po ay maingay na naman at kailangan naman busalan ng pera ng Makabayan Black, umano, para manahimik. At siyempre, sa Vice President naman ang tutukan nila. Hindi kaya, mga kabayan? Hintayin po natin kung ano po ang magiging resulta po. Sana po mag-ingay din po ang Senado at tutukan din po ng Senado ito pong napakaraming pera po. Dahil inumpisahan po nilang bakbakan ng Vice President dito po sa Intelligent and Confidential Fund. Sana po bakbakan din po nila ang Pangulo at lahat ng may hawak na confidential fund ay silipin para maging fairness para sa lahat. At siyempre, binuksan na nila yan at inumpisahan nila, ay gusto rin malaman ng taong bayan kung gaano at kung sino-sino ang humahawak ng confidential fund sa ating bansa at kailangan din po silang masilip at mai-audit. Hindi po ba? Dahil nga po, una pa lang, sinasabi na nga po natin yan po'y confidential fund. Confidential nga yan eh. Bakit mo sisilipin confidential? Sila nag-umpisa eh. Kaya ngayon, dapat nasilipin dahil inumpisahan nila eh. Di ba? Binuksan nila ang confidential. Na sinasabing confidential ay confidential. Pero sa kanila, ang confidential ay hindi na confidential sa mga congressman. Hindi po ba? Kaya nga po ngayon, umpisahan nyo. Dahil hindi na confidential ang confidential sa inyo. Kaya kailangan bakbakan nyo ngayon yan. Ngayon, pag hindi nyo ginawa yan, tama si Kamanong. Nagpapataas lang kayo at nagpapadagdag ng busal sa bibig. Hindi po ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Busal! Nagpapadagdag para manahimik umano ang mga hindot na ito. Hindi kaya, mga kabayan? Maraming salamat po sa nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga magsusubscribe pa po sa inyo pong Tambayang Makabayan. Maraming salamat po. At syempre po, shoutout po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Shoutout po, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hersio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jim Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Siena, at syempre po si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA.
Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Ingat-ingat po kayo. Siyempre po, lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. Thank you po sa mga pakapin nyo po. At siyempre po, bago po tayo magtapos, yung dasal at panalangin po, wag po natin kalimutan na isama po sa ating mga dasal ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, na mailayo po at maingatan po sa mga nagbabanta po na kasamaan sa kanya. At ganoon din po ang dating Pangulong Duterte na mailayo rin po at maingatan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po mga kababayan. Tayo rin po'y ingat-ingat at magdasal nang tayo po'y maingatan. Maraming salamat po sa muli. Paalam. Bye-bye. Ingat-ingat po.